The kingdom of heaven is like a treasure in the hidden field. Matthew 13 verse 44. Magandang buhay mga kadiyats. Welcome back sa ating channel. Meron tayong natanggap ngayon na magandang markers at hindi lang yan, magandang site dahil meron silang nakuhang Japanese items sa lugar na ito, kaya meron na agad possibilities na meron talagang nakabaon sa lugar na ito. Bago natin tatalakayin ang mga markers na ito, ako'y mag-shoutout muna. Right, shoutout tayo kay Pedrito Anlangoy, kay Sans TV, shoutout din kay R-Vlog, kay Alberto Akak, Jun Talks, Dennis Mordino, kay Rio Butal, Oliver Albarazin, Victor Bayang, Romulo Ferrer, shoutout din kay Joselito Kahade, Edgar Lagarto, kay Madhay Asis, kay Jewel Huson, Raging Diaries, Romeli Sulgon. Also shoutout kay user MT3, kay Sofronio Mangyao, Madan Canonigo, and lastly shoutout kina Daddy June, kay Edwin Lipitin, Jeffer Makeran, at kay Julie Bing Muso, at sa mga hindi nabanggit na pangalan, shoutout sa lahat. Okay mga katiyats, ito yung treasure marker na pinakamalaki sa site, ang kanyang big boulder marker na pinagbasihan nila ng kanilang hukay. Okay, narito ang hukay nila sa banda rito. Okay, ito yan. So, narito ang bato. Ang bilog ay nakaharap sa west. At ating tingnan tong narito kung ano yan. Tsaka ito. At ano kayang marker sa kabila nito, bakit sila nakapag-decide na diyan makukay sa gilid ng bato, okay, instead na sa harap ng bilog. Okay, close up natin to. So ito, hindi naman natin to matantya kung man-made kasi malayo, parang tipak lang siya. Okay, kung ito'y man-made ito na carvings, pwedeng ang item ay sa banda rito. So kunti na lang, tingnan natin yung hukay nyo. Ayan, so mga 2 meters to 3 meters lang ang diferensya. So ito, kung ito'y man-made, ayan, yung ganyan na simbolo na ganyan, lalo na matulis itong dulo, ang direksyon niya ay ganyan, papuntang kanan. So kanan ito para sa akin, mga katiyats. Mag-adjust kayo dito dahil nandito yung hukay nyo at makikita natin na sulit na bato, pero sa ibabaw niyan, sa ibabaw ng portion na ito, dito kasi nila nakuha yung mga Japanese item, kaya pinagpatuloy nila sa baba. Kaya lang sa tingin ko ay solido na talaga ang bato diyan. Ayan, hindi pa na disturb ang bato, mga original rocks pa yan. Malalaman nyo mga katiyats kung ano yan, patuloy pa kayo kung merong mga itong nagalaw na ng mga bato dyan. Kung durug-durug na ang mga bato na nilagay dyan, yan ang backfill or dinaanan nila. Ngayon ito, meron akong nakita dito, ito parang man-made yan at dito yan nakaturo. Kaya ito, tsaka yung sa ibabaw, ayan, itong dito ay halos magkapareho lang sila. Kunti lang ang diferensya ng tinuturo papuntang kanan. Okay, kaya kung talagang sulit na to hanggang sa 3 meters, sulit na sulit, ay hindi yan ang dinaanan, hindi yan ang backfill, hindi yan ang tunnel. So mintis konti, adjust kayo dito sa kanan mga katiyats. Okay, so dagdagan nyo lang yung hukay nyo ng ilang
feet at kapag talagang sulit, walang backfill, walang bato na biyak-biyak na gawa ng tao ang pagbiyak dito sa itong tunnel nyo, ay siguro lipat tayo dito banda. Ang layo niya na hindi malayo dahil malaking bilog, so 5 meters lang dito. Estimate ko ito lang na portion mga katiit. So ngayon tingnan natin yung kanilang nakuha na mga items. Una, ito sa ibabaw lang to ng pinaghukayan nila. Ito yung mga, sa tingin ko, bala ng Ripley ito kasi maliliit lang. Ito yung bala ng rifle ng Hapon. So hindi pa na ipaputok. Siguro iniwan na lang dyan. Pwedeng mga marker din yan para tandaan sa ibabaw ng lupa. Kaya nga nagkukay sila katiyats pababa dahil nga narito ito. At hindi lang yan, meron pa yan kasunod ito. Mga dilata at magazines ng 50 caliber yata ito, at meron pang parang sa pulley. Okay, parang may binaon talaga dyan. At hindi lang yan, meron pa isa dyan. Ito. Sa tingin to mga katiyats, ano kaya to? Sa tingin ko yan yung nilalagay sa liig ng kabayo. Kapag may hinahatak ang kabayo, di ba? Halimbawa ito yung kabayo nyo, ay kabayo ng Hapon. Ayan. So kung yan ang kabayo ng Hapon, ay dito yan nilalagay. Tinatawag na yoke sa English. Yan nilalagay para maghatak ng bagay na may bibigat. Naku, tingnan nyo kung ilan yan, ang dami-dami yan. Lahat ng ito doon nila nakuha sa pinaghukayan nila. So ang dami niyan, nasa 20. So 20 na kabayo ang ginagamit. Panghatak, meron pang mga kadena, kaya nasa 30% na ang chance na meron na dyan. Hindi naman natin masabi na 50-50 or 90 kasi hindi lang natin alam, baka meron ng bumalik dyan at recovered. Yan kasi yung mga possibilities. Baka merong bumalik na kamag-anak ng emperor ni Takeda at alam nila kung paano kunin ng madalian ang ibinaon. Okay, kaya dito yun, dito yata na portion na hukay yun, nakuha yung mga bagay na yun, ito na area. Kaya diyan sila nag-concentrate. Ngayon malalaman nyo kasi ang lupa kung nagalaw kasi dapat biyak-biyak ng mga bato. Ngayon kung solid na solid yan at hindi talaga nagalaw, ibig sabihin hindi diyan naghukay ang mga Hapon. So ito parang man-made talaga to. Plus ito. So 5 meters papunta rito. Ngayon kung sablay sa 5, ito ang kunin nyo na haba. Ang haba nitong ito, palagay ko isang palagay ko isang talampakan. So nasa 8 inches. So 5 to 8 meters papuntang kanan. Yan. So malapit lang siya dito sa hukay. Lalo na kapag malambot doon ang lupa at sa pagdating nyo sa kasing lalim ng nahukay nyo ay biyak-biyak na ang mga bato, hindi kagaya sa hinukay nyo na parang sulit. Ibig sabihin na nagalaw. So may pumasok, may naghukay at may ibinalik or backfill na lupa. Okay, kaya dito ang pangalawang test dig nyo mga katiyats. Okay, maganda ang site. Hindi lang may history, meron kayong nakuhang items na related to Japanese occupation. Kaya ito ang maganda sa pag-treasure hunt, yung meron talagang tangible na hawakan nyo na bagay na gawa ng Hapon or galing sa Hapon, katulad ng ganyan, mga yoke ng kabayo, bala ng Hapon, tsaka mga magasin ng machine gun.
Ayan, so 30% na chance na meron. Ngayon tingnan natin ito. Ito mga ka-TH, ito yung trumpa. Trumpa marker, napakalaki nito. Ayan, so ang ganito, trumpa kasi yan ay meron lang yan ganyan, degrees na kung saan nakaharap yan. Ang trumpa kasi parang ganyan yan. Trumpa, ibig sabihin trumpet. So kapag pinatunog mo yan, ay ang tunog niya ay ganito ang angle. So ito yan. Sa harapan niya, ganyan na angle. Sa layo na 5 meters. Pinaka-common distance ang 5 meters. Sa Japanese measurement, meron silang tinatawag 1 pole equals to 5 meters. Ang 1 pole ay isang mahaba yan na stick na ginagamit nila sa pagsukat ng distansya para automatic na hindi nagagamitin yung tape measure. So nagsusukat na sila ng 1 pole na sabihin natin bamboo or stick na ginagamit sa pagsukat ng distansya. Okay, so dito lang to para sa akin mga ka-TH. In front, 5 meters or 1 pole, trumpa marker. Kung wala, adjust kayo sa malapit. Kasi minsan magiging treasure under ito. Itong ganitong sign, minsan under lang talaga yan dito. So from 5, balik kayo sa 3. So 3 and 5 meters. Pero unahin nyo ang 5 kasi yan ang sinasabi nitong bilog na malaki. 5 meters distance, common distance ng ganyan na mga marker. Okay, tingnan natin yung iba. Ito naman, trail marker ito. Tingnan nito mga ka-TH kung saan anong meron. Kabilaan na direksyon, punta kayo sa west and east. Punta kayo dito at tingnan nyo kung anong naroon sa unahan. Okay, dalawang malaking bilog, can be 10 meters. So 10 meters pinakamalayo na puntahan nyo. Itong isa dito maliit lang to, parang hindi ang kasama. So ito lang parang mata. Ganon din sa kabila, sa west. Tingnan nyo kung anong meron sa 10 meters. Ngayon kung walang mga marka doon, i-cross nyo ito at punta kayo sa kanyang harapan dito sa south. Punta kayo sa south. Ganun din 10 meters. At hanapin ang countersign, kapareho niya na bato na may marka din. Ang mga marka, pwedeng mga arrow, pwedeng litra, pwedeng bilog, square, at triangle. Kapag mayroong ganun, doon kayo magukay. Okay, so napakaganda, legit ang mga markers na ito. Meron ng mga nakuhang mga bagay-bagay na gawa ng hapon. Kaya 30% winning ang site na ito. Kaya magpaalam ng mga ka-TH until my next video dito lamang sa Surigao San Channel. Paalam!